Pinag-aaralan ngayon ng DepEd kung dapat bang suspendihin o tuluyang tanggalin ang boxing sa kanilang mga palaro matapos masawi ang estudyanteng sumabak sa Regional Athletics Championship ng ahensya. Pero ayon sa isang boxing analyst, hindi dapat maging dahilan ang insidente para ipagbawal ang naturang sport sa mga kabataan. Balitang hatid ni Rida Reyes. Matapos ang isang linggong pakikipaglaban, binawian na ng buhay si Jonas Joshua Garcia, ang estudyanteng na-comatose matapos sumabak sa amateur boxing sa Regional Athletics Championship ng Department of Education. Ayon sa kanyang death certificate, blunt traumatic injury to the head ang ikinasawi ng binatilyo. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang medico legal kaugnay ng autopsy hanggat hindi raw ito na ipapaliwanag sa mga magulang ng bata. Hindi kasi muna ipinalam sa kanyang ina ang nangyari hanggang sa pagdating nito sa bansa mula sa Japan kung saan siya nagtatrabaho. Pero ang ibang kaanak ng biktima may hinanakit sa DepEd. Tinutulungan kami nila roon doon sa lugar ng Zambales. Sa Zambales. Pagdating doon sa UST? Pagdating sa Manila, medyo nakalimot. Hindi sapat. Ang kagawaran po ng edukasyon sa pakikipag-ugnayan sa lalawigan ng Zambales at lalawigan ng Bulacan ay tumutok at sumagot po sa lahat po ng ginastos sa ospital habang ang ating pong anak na si Jonas ay nasa lalawigan po ng Zambales. Nung nandito po sa UST at lahat po ng gastusin kasama po ng ating kagawaran ng edukasyon, sila po ang tumutok para po sa kung anuman po yung ginastos sa UST at paglabas, pati po yung pag-autopsiya at punerarya ni Jonas. Lahat po yan ay inasikaso na po natin. Pinag-aaralan naman ngayon ng ahensya kung dapat bang suspendihin o tuluyang tanggalin ng boxing sa mga palaro nito. Ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao, ikinalungkot ang insidente. Nakikiramay ako sa pamilya. Ganon talaga. Pag boksingero ka kasi, ready mong tanggapin yung kung ano mangyari sa'yo. Disiplina at pag lumaban kayo, kailangan training na puspusang training. Itinuturing na isang combat sport ang boxing dahil nangangailangan ito ng pisikal na lakas ng katawan. Pero kung sa ibang combat sport, katawan ang karaniwang target, sa boxing, ulo ang inaasinta na isa pa naman sa pinaka-sensitibong bahagi ng ating katawan. Ang brainstem is the part of the brain that is responsible for functions of the heart, functions of the respiration, yung paghihinga. Mayroong dugo na naipon doon sa ilalim ng skull mo. Ang dugo na yan, namumuo, iipitin niya yung brain. Yung brain parenchyma mismo, yung mismong utak. Iipito niya. Pag iipit niya ng gusto yan, magkakaroon ng less blood supply doon sa area kasi naiipit siya eh. Di kulang na oxygenation doon. Kung minsan, inaabot daw ng taon bago nagmamanifest ang epekto nito sa tao. Wala rin daw kinalaman sa edad ang tindi ng epekto ng pagkakatama sa ulo. Wala sa edad yan. Yung 16-year-old na bata, itong bata na ito na pinag-uusapan natin, matigas na yung skull niyan. Depende sa impact sa tama ng utak, tama ng ulo. Pero ang nangyari kay Jonas, di raw dapat maging dahilan para ipagbawal sa mga kabataan ang sport na boxing, ayon sa isang boxing analyst. Sa kahit anong sport, kailangan magsimula ang isang athlete ng bata pa. I heard sa boxing, sa pagkakaalam ko sa boxing, may mga nagsisimula nga kahit 7 years old, 8 years old. Pero bilang pag-iingat, mahalaga raw na masunod ang tamang training at guidelines sa paglalaro ng boxing. Gaya raw ng pagsuot ng angkop na headgear at tamang kapal ng boxing gloves. Hindi rin daw dapat dinadayang edad at timbang ng mga atleta. Lahat ng sports, mayroong kaakibat na risk yan dahil gumagamit ng ng physical ability or capability ng isang tao, especially dito sa mga bata. Accidents do happen. Ang hindi mo siya mapipigilan, yung love, passion, at saka yung naka-ingrain na sa kultura ng Pilipino, yung larong boxing. Rida Reyes, GMA News.